Magandang hapon po mga kapatid. Nagsimula na ako kanina pero hindi pala naka-public, naka-only me kaya lang nagtataka kung walang nakikita, ano po. So ngayon binulit ko po. So na-check ko hindi pala naka-public. So ang ating pong pag-aaralan po sa hapong ito ay doon po sa ikalimang kabanata po ng Aklat ng Mga Gawa, Acts chapter 5. Doon po sa Acts chapter 4, doon po ang makikita natin sa ikatlong kabanata. Yun po ay sa pagpapagaling ng isang malalaking lumpo mula sa pagkabata. Ito po ay namamalimos doon sa pintuan tinatawag na maganda, yung Eastern Gate. Ito rin po ay tinatawag na the Golden Gate. Ano po? Sa Templo sa Jerusalem. Dinaanan po ni Pedro at ni Juan at sabi ng dalawa ni Pedro, ginto at pilak wala ako kanya. Pero kung nasa akin na ibibigay ko sa iyo sa pangalan ng ating Panginoon, ikay lumakad. At di lang po siya lumakad, siya tumayo at lumakso. So yung mabalitaan po nila yung himala na yun, sapagkat ang Jerusalem po isang maliit na lugar lang, sa maliit na syudad. Na ito'y malilibot mo sa ilang oras lang. At ito po isang walled city. Kaya nga po nangyari, ay nabalitaan po at sinugod sina Pedro at si Juan. Nung una, nung araw na yun, ng mga saserdote, sila po ang tagapagturo. Ngayon, may iba nagtuturo. Maaari sila ayaw po nila yung may ibang nagtuturo maliban sa kanila. At ganyan din po ang the captain of the temple, yung tagapamahalan ng kaisa ng templo, at yung mga Saduceo. Sapagkat ang ipinapangaral po ng mga apostol ay ang ebanghelyo, ay kasama po ang pagkabuhay ng muli. Pero mga Saduceo, sila ay sekto ng mga Hudyo na hindi naniniwala na may pagkabuhay na magulin. So, tara lamang sila ay nagulinihanap at sila ay dumating. At tinanong sa mga apostol kung anong kapamahalaan nila ginagawa yung mga bagay na yon. Na by implication, ay gusto nila ipakilala dito kapangyarihan ng Diyos, kundi sa kapangyarihan ng mga demonyo. Pero ito po ay sila po inutusan na huwag na ipangaral ng ating Panginoon na buhay na magaling. Pero ang sagot po ng mga apostol, dito po sa ikalabing-siyam na talata, sa ikaapat, but Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God you judge. But for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Sila yahatol sapagkat ayon po sa mismong kausa ni Moises, sa patutuo ng 2 saksi. Ibig sabihin ay para mapatunayan ng bagay na totoo. Pero nakita po nila ito, sabi nila, nakita namin. So, wala kami magagawa kung dito aming ipangaral sapagkat yun ng totoo. Ito po mga umuli sa kanila ay nasa isang problema. Tinatawag nating dilema. Dahil hindi nila masabi na hindi totoo dahil marami nakakita doon sa himala. Sasabihin hindi totoo, hindi magagalit yung mga tao. Pinakawalan sila sapagkat walang silang katunayan na yung mga apostol nagsisinungaling. Pero yung mga alagad, sila po imbes na matakot, sila nagkaisa na purihin ng Diyos dahil po sa katapangan na pangaral ng mga apostol. Doon po sa ikatatuput-anim, verse 36. For the first time, makikita natin si Barnabas na nabanggit. Si Barnabas po ay nakasama ni Apostle Pablo sa kanyang unang paglalakbay na first missionary tour. Ano po? Nakasama niya. At dito po unang binanggit. Ang pangalan ay Joses. Joses kanya. Pero tinatawag din po siyang Barnabas. Barnabas. Na ibig sabihin, the son of encouragement. The son of encouragement. Magandang banggitin si Barnabas sapagkat meron siyang pag-aaring lupain, ipinagbili niya ito at ibinigay ang pera at sa mga apostol. So, yun po makikita natin. Pero yun po sa chapter 5, meron sa unang bahagi po nito ay kasaysayan po ng isang mag-asawa na ang pangalan po ay Ananias and Sapphira. O, hindi ko lang kung Sapphira o Sapphira. Kung yung PH po sa atin ay Philippines,
So malamang ito po ay Sapphira. Ito pong pangalang Ananias. Ito po palagay ko ay isang sikat na pangalan. So popular na pangalan, sapagkat dito po sa Acts chapter 9, meron din po isang kapatid na ang pangalan po ay Ananias. So hindi ito sa chapter 5. Ibang Ananias ito. Ibig lang sabihin, ang pangalan pong ito ay isang pangalang pangkaraniwan o pag sa mga Hudyo. Dito po sa Acts chapter 9 verse 13, ganyan. Then Ananias, sinutos sa Panginoon eh. Then Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem. So ito po, nabanggit ang pangalang Ananias sa ibang tao yun. Katulad po ng pangalang Judas, ito rin po ay isang pangalang pangkaraniwan sa mga Hudyo. Hindi po ito masamang pangalan. Ito ay pangkaraniwan sa mga Hudyo. Dito po sa chapter 5, hihingi po itong pangalang Ananias, isang lalaki, isang Hudyo, isang Kristiyano. At ang kanyang asawa si Sapphira. Maaaring sila po ay may pag-aari sapagkat meron silang pinagbili. Sold a possession. So yung pong sinabi natin sa unang bahagi ng aklat na ito, na yung mga kapatid lang na may extra mga pag-aari ay totoo. Hindi mo pwede kung isa lang yung pag-aaring bahay mo, ba't may pagbibili sa katitira? So ito po ay may mga extra pag-aari. Kaya nga sabi rito, but a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold a possession. Ganyan. Ngunit may isang lalaki ng pangalan ni Ananias ay ang nagbili ng isang ari-arian o nagbenta na may pagsang-ayon ng kanyang asawang si Sapphira. Dito rin po natin makita ba yung necessary inference. Ito isang commentary doon sa Ephesians chapter 5. Bagamat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawang babae, hindi ibig sabihin ito po ay isang dictatorial relationship na ang lalaki nagdidikta sa kanyang asawa. Dito sa pagkakataon na ito ay kinuha mo niya pagsangayon ng kanyang asawa. In other words, hindi po dictatorial relationship yun, na yung lalaki lamang ang nasusunod. Meron ding consultation sa asawang babae. Ito po ay makikita natin sa kapitulong ito. Ano po? O kabanata. Ngayon, makikita po natin dito, nagkasala po ito mag-asawa ito. Ang pagkakasala nila ay hindi yung katotohanan. Kasi sa ikalawang kabanata, basahin natin. Nalaman ng kanyang asawa na itinago niya ang ilang bahagi na pinagbilhan at dinala isang bahagi lamang at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. So alam ng babae na hindi lahat ay binigay niya, hindi lahat ng pinagbilhan ay binigay niya sa mga apostol. Alam niya. At definitely alam niya yun ay masama. Pero wala siyang sinabi. Ito po isang bagay na dapat nating pag-isipan. Kapag ka nakita natin sa kapatid ay gumawa ng masama, kailangan nating pagsabihin yung kapatid. O sabihin sa iba na itong kapatid na ito ay nagkasala. Sapagkat yun po ay responsibilidad natin bilang Kristiyano. Hindi natin pwedeng pagwalang bahala ang isang kapatid na nagkakasala. Ito ay asawa niya. So alam niya na hindi siya nagsabi ng totoo sa mga apostol. Itinago niya ang ilang bahagi na pinagbilhan. Hindi actually yun ang kasalanan. Mamaya makikita natin, hindi yun ang kasalanan. That is not the problem. Ang problema rito ay nagsinungaling siya. Tingnan po nyo, nagsinungaling siya. Nagsinungaling, hindi siya Sapphira, kundi si Ananias. Ang kasalanan ni Sapphira ay hindi pagsisinungaling, kundi hindi paglalahad ng pagsisinungaling ng kanyang asawa. Hindi siya sumang-ayon doon. Pero wala siyang sinabi. So dito makikita natin kung di tayo sumasang-ayon sa isang bagay, lalo ito isang bagay na katotohanan, kailangan sabihin na hindi tayo sumasang-ayon. May mga kapatid na mangangaral na hindi sumasang-ayon sa pangangaral ng iba, pwede sila kumikibo. Kung hindi tama ang pangaral ng isang kapatid at taliwa sa mga sulatan, kailangan mo sabihin sa kanya na mali ang sinuturo mo. Dahil kung hindi mo sasabihin yan,
yung kapatid na yun ay hindi maliligtas sapagkat siya nagsasabi ng hindi totoo. So sa pagkakataon na ito, ganun din. Si Sapphira, ang pagkakasalan niya, hindi niya, number one, hindi niya binawalan ang asawa niya. At hindi siya kumibo. So ang hindi pagkibo ay tantamount sa katotohanan that you agree. Otherwise, kung hindi ka agree, sasabihin mo, I do not agree. Eh, wala siya sinabi. Makikita natin dito, para nalaman ni Pedro na sinungaling siya. Because it was inspired by the Holy Spirit. Tandaan po natin yan. Ang nagsabi sa kanya ay ang banal na Espiritu. Sayin po natin. Sa ikatlo na kabanata at talata. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa. So ito po, bakit sinabi niyang napadaig ka kay Satanas? Sino ba si Satanas? Ang Satanas ba ay nagsasabi ng katotohanan? Number 1, ang Satanas ay isang sinungaling. Ito po sa Acts chapter 8, verse 44. Sabi po natin, sa New King James, You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Siya ba'y pumatay? Hindi. Sino pang unang pumatay? Si Abel, ay si Cain. Pero sabi, he was a murderer. So, sinong may kalooban na patay ni Cain si Abel? Hindi ang Diyos. Ito'y kalooban ni Satanas. So, ito'y kalooban ni Satanas na huwag mo sabihin ng totoo sapagkat si Satanas ay sinungaling. Siyempre, kung sinungaling, isang tao sinungaling, ay hindi magsasabi ng totoo yan at hindi rin niya i-encourage ang isang tao na magsabi ng totoo. Kundi magsabi ng sinungalingan. Sila bakit na napaday kay Satanas? Sapagkat natukso siya. Natukso siya, pero hindi niya nilibanan. So, napaday siya kanya. Pagkat yun ay kalooban ni Satanas, hindi kalooban ng Diyos. Nagsinungaling siya, Espiritu siya, tandaan natin yun. Nagsinungaling siya specifically sa Holy Spirit. So, alam ng Espiritu Santo yun. Sa ika-4 na talata. Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba yun ay nananatiling iyo? In other words, bago pinagbili yung ari-arian, ito'y nasa kapangyarihan ni Ananias. Kanino pag-aari? Ni Ananias. Pag-aari ba ng iglesia ang pag-aari Ananias? Hindi. Ang pag-aari Ananias bilang individual ay pag-aari ni Ananias bilang individual. Hindi ito pag-aari ng iglesia. Sabi rito, at nang may pagbili na. Nung may pagbili na, so may pera na. Yung pera ay hindi pera ng iglesia. Ito yung pera ni Ananias. At ito'y nasa kanyang kapangyarihan. Basahin po natin. At nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? In other words, kung ang gusto ni Ananias ay bahagi lamang ng pinagbilan ng kanyang ibibigay, that's no problem. Yan ang kalooban niya. Nasa kapangyarihan niya yung kanyang ari-arian. Kaya ang kasalanan niya ay hindi yung bahagi lamang ang binigay niya, kundi nagsinungaling siya na sinabi yun lang ang pinagbilhan. So dito makita natin, bakit inisip mo pa ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. Alam mo na ang pagsisinungaling ay masama. Bakit mo pa ito'y ginawa? O inisip sa iyong puso ang isang bagay na hindi katotohanan. So, ikay na napadaig kay Satanas. Marami pong punto itong dalawang talatang ito. Unang-una, yung punang punto rito ay ang pag-aari ng isang individual ay pag-aari ng isang individual. So, ang personal property ng isang Kristiyano ay personal property ng isang Kristiyano. Walang kinalaman ng iglesia doon. Walang kapangyarihan ng iglesia sa kayari-arian ng isang Kristiyano. Yun ay nasa kanya, yun ay yari-yarian niya. Yun ay nakamtan niya sa kanyang sariling pagpapagal. So yun ay pag-aari niya. Yun ay, kung pera pinag-uusap, pera ng tao yun.
Hindi pera ng iglesia. Walang kaparapatan ng iglesia sa ari-ari ng sino man. Tuloy po natin. Doon sa halimbawa ni Ananias, nung hindi pa naipagbili yung property, that's the property of Ananias. Nung naipagbili na, that's the money still belongs to Ananias. Kung tingnan po nyo, yun ang sinasabi rito. Nang ito hindi pa nabibili, hindi ba yun ay nananatiling iyo? So that's your property. That's your right, sabi ni Pedro. At nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo rin kapangyarihan? Nung naibenta na yung pera, sa iyo pa rin kapangyarihan. Ganyan. Bakit ang napayayad ka pa nagsinungaling? Pwede ba na sabihin sa ito gusto kong ibigay? Walang masama doon. Bakit nagsinungaling pa siya? Yun ang kasalanan niya. So ito po ang kaisipan ng mga iba na kapag tumulong ang isang kapatid sa kanyang individual na pananalapi, yun din ay pagtulong ng iglesia sapagkat yung individual ay bahagi ng iglesia. Wrong. Kapag kang tumulong ang isang kapatid on his personal capacity at ginamit niya ang kanyang sariling pananalapi, that's individual benevolence. Walang kinagkaugnayan ng iglesia doon. Kapag ka ginamit sa pagtulong ay pananalapi ng iglesia from the church treasury, then that is church benevolence. So ito po ay ginagamit na pagmamatwid para matakasan ng iba. Halimbawa, Galatians 6:10. Galatians 6:10 is individual responsibility. Hindi po yung responsibility sa iglesia. Yun ang individual responsibility. At ganoon din po sa James chapter 1 verse 27. So sa Galatians chapter 6, hindi pinag-uusapan ng iglesia rito. Ang pinag-uusapan rito ay obligasyon ng mga individual. Di po inatungayan na po natin, di ba? Sa verse 1, Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted. Sino magtutuwid? You are spiritual, mga kapatid na mga spiritual kanya. At yung mga sumusunod rito ay mga individual na obligasyon. At sa verse 10, therefore, as we have opportunity, kasama siya Apostle Paul. Sino ba siya Apostle Paul? Siya ba'y miyembro sa Galacia? Hindi. Sinusulatan nga niya eh. Pero kasama siya. Because sinutukoy sa obligasyon ng mga individual na Kristiyano. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Kung pera mong gagamitin mo, bahala kung sino gusto mong tulungan. Pera mo yun eh. Ganun din sa James 1:37, visit the widows and the orphans. Pera mo yun. Pera ng individual yun. So, yun ay pera niya. Yun nasa kanyang kapangyarihan. So, hindi po masasabi na pag sinabing ginawa ng individual, ginawa ng iglesia. No. Yung halimbawa, ako ay isang gospel preacher. I'm being supported by the church. Sabihin ng church, Brad, visit tayo, pumunta ka rin sa lugar na ito, may prospect tayo dyan. That's church. Ako naman, kung may nakita kong pagkakataon, nangaral ako, that's me, preaching. So, may individual responsibility of preaching, may church individual in preaching. Pag ako'y tumatay sa pulpit na I'm preaching, that's church. Utos ng iglesia yun, di ba? Pagkatak isang mangaral, di ba? So, mayroong pagkakaiba kung misa ng individual sa church. Pag ako'y sumasama bilang individual sa bahay ko, ako lang sumasamba doon. Pag ando sa assembly, every Sunday or Wednesday, as the case may be, yung mga midweek Bible study, that's church. Ganun po makikita natin. Tandaan po natin yun. Huwag tayo magkamali, that's because ang isang individual ay member ng iglesia, kung anong ginagawa ng individual ay iglesia gumagawa, hindi totoo yun. Meron tayong ginagawa bilang kaanib at kasi in church at bilang isang individual. Ang pangalang punto rito ay pagka-Diyos ng Espiritu Santo. Dito lang natin makikita by necessary inference na sinasabing Espiritu Santo ay Diyos. Lahat ng mga talata, actually, na sinasabi Espiritu Santo ay Diyos ay by necessary inference na taglay niya katangian ng pagka-Diyos at tinatawag siyang Diyos. Dito sa pagkakataon na ito, mapapasin natin ang first premise
Hindi ka, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo ngayon. That's a major premise. A major premise. Ano yung minor premise? Sabi niya, hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. So, anong konklusyon? Kung nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at nagsinungaling ka sa Diyos, at di sa mga tao, therefore, ang Espiritu Santo ay Diyos. Hindi nagsinungaling sa Ama, si Ananias, specifically. Hindi sinabi na sinungaling siya sa Ama. Hindi na sinabi na sinungaling siya sa ating Panginoon. Specifically, sinabi siya nagsinungaling sa Espiritu Santo. At specifically, sinabi rin siya nagsinungaling sa Diyos. So, ang konklusyon, ang Espiritu Santo ay hindi tao, kundi siya ay Diyos. At hindi lamang po doon, makikita natin yun. Taglay ng Espiritu Santo ang katangian ng pagka-Diyos. Number one, siya ay walang hanggan. Ang katangian po ng Diyos, siya ay walang hanggan. Ang Espiritu Santo ay walang hanggan. He is eternal. Hindi siya nilala. Dito sa Hebrews chapter 9, verse 14. Ano po? Gano'n pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu ay hinihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng ating buti mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. So tinawag dito ang Espiritu Santo ay wala sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu according to the eternal Spirit. Ang Diyos lamang ang walang hanggan. Si Satanas ay hindi walang hanggan. So by their influence, si Satanas hindi lang ng Diyos. Pero tinawag Espiritu Santo ay walang hanggan. Ano pa? Ang Espiritu Santo ay may walang hanggang kaalaman, katulad ng Diyos. He is omniscient. Dito po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 11, sapagkat sinong tao nakakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos, maliban sa Espiritu ng Diyos. So, kung alam niya ang isipan ng Diyos, at ang Diyos ay may walang hanggang kaalaman, God is omniscient, therefore the Holy Spirit is also omniscient. Siya rin po ay naglalalang. Ang Diyos lamang ang naglalalang, tandaan natin. Si Satanas, hindi naglalalang yan. Nagnanakaw siya ng mga nilalang ng Diyos. Pero di siya naglalalang sa kanyang sarili. Sa Psalm, sa awit, sa 104th Psalm, sa talatay 30, iyong sinusugong yung Espiritu, malilika, at yung binabagong balat ng lupa. So, ang Espiritu Santo yung naglalalang. Ang Diyos lamang ang naglalalang. So, ang Espiritu Santo ay Diyos. Si tinatawag na Jehovah is called Jehovah. Dito po sa Luke, dito po sa Isaiah, chapter 60, verse 1. Gagamitin natin ang American Standard Version sapagkat ito po ang talata na gumamit sa katagang Jehovah o YHWH. The Spirit of the Lord Jehovah is upon me, because Jehovah has anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Ang sabi nito, Jehovah has anointed me. Ito po'y natupad sa ating Panginoon. At specifically, ito'y mababasa natin sa Luke chapter 4, dito sa verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives, and recovering of the sight of the blind, to set at liberty them that are bruised. So ito po, sa Isaiah, ang sinabing, Jehovah has anointed me. Sa Lucas, the Holy Spirit has anointed me. So pagsamahin natin yung dalawa, the Holy Spirit is called Jehovah. Dito po sa Isaiah chapter 6, verse 8 to 10. At narinig ko tinig ng Panginoon. So sino lang sinasabi? Ang Panginoon. At nagsasabi, sinong susuguin ko? At sinong aahayo para sa atin? Na magkagoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. At sinabi niya, ikaw yumayo,
At sabihin mo sa bahay ito, patuloy kayo makinig, ngunit huwag niyong unawain. Patuloy niyong tignan, ngunit huwag niyong alamin. At patabayin ang puso ng bahay ito, sabi nito. At yung pabigatin ang kailang mga pandinig, at yung ipikit ang kailang mga mata, baka sila makita ng kailang mga mata, at makarinig ng kailang mga tenga, at makaunawa ng kailang puso. Sino nagsasalita sa Isaiah? Ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 30, sino nagsasabi? Ang Espiritu Santo. Tingnan po natin, na po, yung mismong quotation kung sino nagsabi, na po, sa Matthew chapter 13. Ito po ang ating makikita. Doon po sa Isaiah, ang nagsasalita ang Panginoon. Okay? Sino nagsasalita sa Matthew 13? Dito po sa makikita natin ang Espiritu Santo ang nagsasalita. Sa pamagitan po ni Propeta Isaiah, doon sa Acts chapter 28. Makikita natin. Hindi pala sa Matthew 13. Sa Acts chapter 28. Sinong sinabi ni Apostle Paul nagsalita ng mga bagay na yun? The Holy Spirit. Pero sa Isaiah chapter 6, ang Panginoon. Basahin natin. Sa 28, ito po sa tingnan natin specific ng talata. Sa 28, 25 to 27. Sabi rito. Basahin natin. Nang sila hindi magkaisa, umalis sila pagkasabi ni Pablo ng isang pahayag. Tama ang Espiritu Santo sa pagsasalita sa iyong mga ninuno sa pamagitan ng propeta Isaiah na sinasabi, mauraw ka sa bahay ito at sabihin mo, tunay na iyong mapapakinggan, ngunit hindi kayo na maunawaan, tunay na inyong titignan, ngunit hindi niyo mamamasdan, sapagkat pumurol ang puso ng bahay ito at mahirap na makarinig ang kailang mga tenga at pumakita ang kailang mga mata, baka sila makita sa kailang mga mata at makarinig ng kailang mga tenga at makaunawa sa kailang puso at magbalik loob at sila aking pagagaling. Ang nagsasalita sa Isaiah chapter 6 ang Panginoon. Sino sinabi ni Pablo nagsalita kay Propeta Isaiah? Ang Espiritu Santo. So, ang Espiritu Santo ay Panginoon. So, say Diyos. So, ito mga papatunayan natin na Espiritu Santo po ay Diyos. Ngayon, babalik tayo kay Ananias. Nung marinig ni Ananias ang salita ni Pedro, hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. Ano nangyari kay Ananias? Sa ikalibang talata, nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, si iba magsakit na matay. At sinidlan ng takot, na malaking takot, ang lahat na nakarinig nito. Anong ibig sabihin ito? Pinarosyan ng Diyos si Ananias sa kanyang pagsisinungaling. At yun yung nagdulot ng isang halimbawa sa mga kapatid na kung sila'y galabag ay maaaring mangyari sa kanila. Ito lang, sa aking pagkaalala, ito lang ang pagkakataon na may namatay dahil nagkasala sa Diyos. So, yung namatay. Tumindigan ang kabinataan at siya'y binalot at kailang dinala siya sa labas at inilibing. Pagkatapos ng alas 3 oras na pagitan, pumasok ang kanyang asawa na hindi nalalaman na nangyari. Si Sapphira ba'y nagsinungaling? Hindi. Hindi sinabing si Sapphira ay nagsinungaling. Pero si Sapphira ay hindi niya pinigilan ang kanyang asawa sa kanyang pagsisinungaling. Yan ang problema doon. Pagkatapos ng alos 3 oras na pagitan, pumasok ang kanyang asawa na hindi nalalaman na nangyari. Sinabi sa kanya ni Pedro, sabi mo sa akin kung ipinagbili ninyo ang gayong alagang lupa. Sinabi niya, sa gayong halaga. So, nagsinungaling siya doon. Hindi rin sinabing kalahati lang sinabi. Sinabi, pero yung unang pagkakataon, hindi naman siya nagsinungaling, si Ananias. At sinabi siya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo pagsubukan ng Espiritu Santo ng Panginoon? Tignan mo na nasa pintuan ng mga pala mga naglabing sa iyong asawa at kailan dadalhin ka sa labas. Hanggang siya bumagsak sa kanyang paan at mamatay, pumasok ang mga kabinatan at tagpuan nilang patay siya, siya'y kanyang ilabas at inilibing sa kanyang asawa. So ito po isang halimbawa. Nag-iwan ng halimbawa ang Panginoon. In other words, katulad po sa panahon ni Pharaoh, upang malaman mo na may isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ito naging halimbawa sa mga kapatid. Nagpinakikita ng Diyos ang kanyang kabagsikan
kung kayo nagkasala. So, hindi sabihin, may kabayaran ng pagkakasala kanya. So, isang bagay na hindi natin narinig, kaya Ananias at Sapphira, ano yun? Anong isang bagay na hindi natin narinig kay Ananias at si Sapphira na maaaring nagligtas sana sa kanila? Ano yun? Hindi sila nagsisi. Wala tayong nakita nagsisi sila. Kaya sila pinurusahan ng Diyos. Sa 12 talata, sabi rito, sa pamagitan ng mga apostol ay ginawa maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Naroon silang lahat na nagkakaisa sa portiko ni Solomon. Ito po'y nasa mainit na panahon. Kailangan tayo ng tubig. Alam po niyo, ito'y kapangyarihan ng mga apostol. Sila po'y makagawa ng maraming tanda at kababalagan. Yung tanda at kababalagan, pareho lang yun. Tingnan po natin ang eksaktong pananalita sa New King James. Ano po? Sa verse 12. And through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch. Yung salitang signs, napaliwag na po natin yan. Ito'y tanda. A sign points toward something. Pag tayo po'y nasa daan at may signage, sabi niya, Tarlac, 24 kilometers. So sinasabi nun, mula sa puntong yon 24 kilometers pa ang Tarlac. So tinasabi sa ng sign, ganito kanya. Ang wonder, ito po ay isang bagay na ikay napag-iisip. Dahil hindi ito isang normal na bagay na nangyayari. So kaya ka wonder. Actually, yan ay mga miracles. Kaya tinatawag na miracles dahil ito po'y galing sa kapangyarihan ng Diyos. Supernatural power, hindi na nangyayari sa natural na paraan. Pero ito'y kababalagan o wonders dahil ito'y nakapagtataka. Paano nangyari yun? Yung makita natin. So, sinabi hindi ko maintindihan, sinabi 9 alima kayo. So, yung makikita po natin doon. So, yung signs, wonders, and miracles point to the same thing. Palang pastors, elders, and overseers point to the same persons. Hindi mo makita, ganun rin po yan. Sa Marcos 16 verse 20, ito po ay binigay sa mga apostol. Ibasahin po natin kompleto na po. Ito pong talatang ito, kailangan nating maunawaan. Ito po ay hindi maintindihan ng ibang nagbabasa. Yung mga Pentecostal, Charismatic. Akala nila lahat ng sumasampalataya ay naibibigay ito mga kapangyarihan na ito. Which is wrong. Tingnan po ninyo, ang pinaka malapit sa verse 13, ano po? And they went and told it to the rest, but they did not believe them either. Sino yung hindi na sumampalataya? Ang mga apostol. Hindi siya sumampalataya, mga kapatid. So, yung mga apostol, na alam nila ang ating Panginoon ay mabubuhay na maguli, hindi pa sila sumampalataya. No, sabihin sa kanila na sila ang Panginoon ay nabuhay na maguli. Sa 14, later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. So yun ang pinakahuli makikita na ang mga apostol hindi sumampalataya. Ngayon itong 15:16, ito yung parenthesis. Sinasabi lang ng Panginoon kung ano ang kailang gagawin. Kung meron tayong ballpen, maglagyan mo siya ng parenthesis. Sabi dito, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who doesn't believe will be condemned. Close parenthesis. At bumalik siya sa verse 17. Dahil sila ay pinagwikaan niya sa kawalan nila ng pananampalataya. Sabi niya, pero kung kayo sasampalataya sa akin, dito yung patungkol sa mga apostol. Hindi sa mga sasampalataya sa Ebanghelyo, sa pangalang Ebanghelyo ng mga apostol. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Alam niyo, sa isang
pagkakataon, ito yung ating pag-aaralan. Patutunayan natin, bawat isa sa binanggit dito, ang mga apostol ang gumawa. Mamaya, magandang pag-aaral po yan. They will lay hands on the sick and they will recover. So, verse 19. So then after the Lord had spoken to them, sino yung them? The apostles. He was received up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. So, yun yung mga apostol. So dito po sa verse 12, ito po ay fulfillment ng pangako na yon ng Panginoon sa kanyang mga apostol. Sino magawa dito? Yung mga apostol, di ba? Wala binabanggit ng mga lagaan na iba, kundi mga apostol lamang. Very specific. Sa pabanggit ng mga apostol, by the way, yung meron tayong mga kapatid na nagsasabi, yung 1 Corinthians 16 verse 1 and 2, concerning the collection for the saints, wala daw only yon. So, kasama rin di kapatid. Apply natin dito, wala namang only nga apostle. Diba? So, ibig sabihin, pati yung mga ordinaryong hindi apostol, pwede lang gawin yun. Pwede rin natin isipin sa CR. Pag mapunta ka sa mall, ladies, sabi ng isa, gentleman, meron bang only? Wala. So, kung walang only, pwede pumasok yung lalaki sa ladies. Alam niyo, common sense lang po yun, mga kapatid. Pero kapag ka isang tao ay ipinipilit yung mali, nawawala siya ng common sense. Walang uling sense, so pwedeng non-sense. Walang ganun sinasabi yung talata. Yung only just for emphasis. So yun po makikita natin. May mga nag-argue na yung Mark 16, magsimula po doon sa verse 10 hanggang verse 20, wala raw po yun sa original na Biblia. Again, wrong. Kung titignan natin, dalawa lamang po ang manuscripts na wala yun. Hindi po nagkakamali yung Vaticanus at saka Synactus, hindi ko nagkakamali. Pero the rest of the manuscripts, meron siya. Bakit natin nilalagak ang ating pananampalataya sa dalawang manuscripts? Paano yung iba? Paano yung quotation ng mga naunang mga Kristiyano? Saan nila kinuha yun? Kung hindi kasama ang bahagi ito sa pananampalataya. Anong papatunay na ito totoo? Sa Hebrews chapter 2, verse 3 and 4. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ng ganitong kadakilang kaligtasan? Ito ay pinahayag noong una sa pamagitan ng ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Sino ba nakarinig sa Kanya? Ang mga apostles. Na parang pinatutuhanan din ng Diyos sa pamagitan ng mga tanda at ng magkababalagan at iba't ibang imala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa Kanyang kalooban. Hindi pa pareho lang sinasabi niya sa Mark 16. So in Mark 16, verses 10 to verse 20 is part of the Bible. Yung mga Biblia naman nagsasabi gano'n, mayroong bahagi ng Mark. Paano nasasabihin, hindi bahagi yun. May bilanggit ko rito, Solomon's Porch o Portico ni Solomon. Ito po yung colonnade. Ito yung siya ng colonnade. Ito yung series of columns. So may bahagi ang temple na may series of columns. Ito yung binabanggit sa iba't yung bahagi ng Biblia. Ito po yung nasa eastern side of the temple's outer court o tinatawag ng women's court sa Jerusalem at itinawag ng Solomon's Porch. After Solomon, ito yung hari ng Israel. So yun po ang Solomon's Porch. So yun sa particular na bahagi yun, nangyari ang mga pangyayaring ito. Sa verse 13, sino man sa kanila ay di nangaas na makisama sa kanila. Subalit siya tinaas ng mga ito. Hindi natatakot sila dahil sa nakikitang ginagawa ng kapangyarihan. Lalo pa maraming mananampalatayang lalaki at babae na idagdag sa Panginoon. Sila ba ay naniwala dahil sa mga himala? Ganito, sila naniwala sa kanilang ipinangangaral dahil pinatutunayan ng himala ang kailang pinangangaral ay galing sa Diyos. Kaya maraming mga taong sumampalataya. The miracles prove the words are from God. Sa panahon natin, wala ng miracles. Pero ang Biblia na napatunayan niya, ang nagpapatunay kung anong totoo. So, anong ebidensya natin? Ang mismong Biblia. Sapagkat ito'y napatunayan niya, it's already confirmed na ito'y galing sa Diyos.
sa pamamagitan ng mga himala, mga tanda, at mga kababalaghan. Yun, sa Hebrews chapter 2, verses 3 to 4. Yung kahit may mga tandang kalakip ay nagpapatunay ng kailang mensaheng pinangaral ay galing sa Diyos. It's from God. Sa verse 15, kaya't dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan at mga banig upang sa pagdaan ni Pedro ay madaanan man lamang ang anino niya ang ilan sa kanila. Tingnan niyo ang kapangyarihan ni Pedro, no, na binigay. Madaanan lamang ang anino ni Pedro, sila'y gagaling. Nagkatipon din ang maraming bilang ng mga tao mula sa mga bayan sa palibot ng Jerusalem na nagdadala ng may mga sakit at mga pinahirapan ng masamang espiritu, silang lahat ay pinagaling. So these are miracles. Sinong gumawa? Apostles. So makikita po ninyo, sabi ko nga sa Mark 16 verse 8, ito yung kapangyarihan ay binigay sa mga apostol. Sila ay ahawak na maha. Saan natin makikita yun? Nakinagat sila ng ahas at hindi namatay. Isang halimbawa lang sa pamagitan ni Apostle Paul. Acts chapter 20, tingnan nyo ha. Basahin natin. Dito po sa verse 3. But when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, a viper, isang nakamandag na ahas, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. So when the natives saw the creature hanging from his hand, they said to one another, no doubt this man is a murderer, whom though he escaped the sea, yet justice does not allow to live. But he shook off the creature into the fire and suffered no harm. Kung tayo pikakagatin ng viper, tayo mamatay. Alam po ba niya may mga Pentecostal service? Ang tawag na snake handling service. Na may nang matay na nakagat ng mga ahas na kailang hinawakan. Bakit? Wala silang pangyarihan tulad ng mga apostol. May sabi rito, ito yung mga kapangyarihan ng mga apostol. At kung makainom sila ng mga bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama sa kay bakit? Because they have a mission. Ano yun? To reveal the Word of God. Masirin po natin na magampanan nila na mission, na namatay din sila. So, yun na makikita natin. O ipapatong na kayo ng mga kamay sa may sakit, sila gagaling. Sa Gawa, chapter 19, verse 12. Gawa ng Diyos ng mga di pangkaraniwang himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. This proves na si Pablo ay isang apostol. Kaya lang siya ng mga panyo, ang mga tapis na napadikit sa kanyang katawan, dila sa mga may sakit, na wala sa kanilang mga sakit at ba sa kanilang masamang espiritu. Naalala ko tuloy yung ginagawa sa akin ng nanay ko na ako'y maliit. Ano po? Pupunta kami doon sa isang chapel. Ano po, yung Apo yata yung Apo, ano po. Tapos ipupunasan nanay ko yung rebulto at papupulo sa akin. Takot ako doon sa rebulto kasi maitim yung rebulto. Baka dito yung nakinuha. Pero si Pablo ay may kapangyarihan. Yung rebulto na yun, wala. Si Pablo, si Pablo, si Pedro. Si Pedro may ganun kapangyarihan. Yung mga apostol may ganun kapangyarihan. Si Pablo may ganun kapangyarihan. So ito nagpapatunay na si Pablo ay isang apostol. Kaya nga po sa Pangalang Korinto, 12 kapitulo, kabanata, sa 12 talata, tunay na mga tanda ng isang tunay na apostol ay sinagawa sa inyo na may buong pagtsatsaga sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at namagawang mga pangyarihan. May mga kapatid, ginagamit nila mga talatang ito doon sa kailang tinatag na medical mission. Ganyan. Meron po akong babasahin. Galing sa mga kapatid na yon. Na ang layo ng medical mission is to evangelize. At ginagamit nila ito bilang katunayan. Sabi, nagpagaling mga apostol para sila makapangarap. Alam po ninyo, ang pagpapagaling ng mga apostol hindi para sa layo ng pagpapagaling. Nagpapagaling ng mga apostol para mapatunayan sa mga tao kailang ipinapangari galing sa Diyos. Hindi na natin kailangan patunayan pa yun ngayon dahil napatunayan na yun. So, yung medical mission for the purpose of evangelizing is unscriptural. Wala tayong mababasa ganun sa Biblia. Meron ba tayong mababasa ganun?
na ordinary mga Kristiyano, na mga doktor ay gumamot para makapangaral tayo? No, we do not do that. Dahil hindi natin alam kung anong dahilan ba't sumampalataya ang tao. Sumampalataya ba yung tao dahil sila tunay na naniniwala sa Ebanghelyo o dahil ginamot mo siya? Sa panahon ng mga apostol, kaya naniniwala yung mga tao dahil yung pagpapagamot nila isang himala na nagpapakita ng mga ituturo nila totoo. Paano mapapatunayan ang medical mission na ang mga itinuturo natin ay totoo? Hindi naman himalayan eh. Yun daw sa natural means. Ang pagpapagaling ng mga apostol hindi natural, kundi miracles. It's supernatural power. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Kung makita natin. Maliwanag po yung mga kapatid. So, dito po sa unang bahagi ito ng pinag-aralan po natin sa chapter 5, maraming mga bagay ang ating matutunayan na may kabayaran talaga ang kasalanan. Doon sa pagkakataon na yun, mayroong temporal consequence, pinatay pa sila, at mayroong eternal consequence. Doon sa Romans chapter 6, hindi na po ginagawa ng Diyos yan, napapatayin ka dahil nagkasala ka. Dahil meron ng panahon na inihanda. Noong panahon na yon, maaaring gustong bigay ng halimbawa ang Panginoon. At ngayon, halimbawa rin natin yun. Na nakasulat sa Biblia. Sa Romans chapter 6, verse 23, for the wages or for the payment, for the wages of sin, for the payment of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So yun ay isang bagay na dapat natin makita. Na hindi tayo may kabayaran at may kaparusahan ng ating mga pagkakasala. Makikita rin po natin sa pagkakataon na ito na merong isang bahagi na sinasabi ng Espiritu Santo ay Diyos. At hindi siya isang pwersa lang. Nagsinungaling si Ananias sa Espiritu Santo, mga kapatid. Pwede kang magsinungaling sa isang computer, sa isang electric fan, sa hangin, at sa araw. Kapag pwersa din yung mga yan. Hindi. Pero pwede kang magsinungaling sa Espiritu Santo. That proves the Holy Spirit is a person, not just merely a force. Hindi ko maintindihan yun. Yung mga Jehovah's Witnesses, sinasabi na yung Espiritu Santo is just a force. This is wrong. Hindi po totoo yun. Makikita rin po natin sa ikauling bahagi ng kapitulong ito, ang kapangyarihan ng Espiritu na gumagawa sa mga apostol para mapatunayan nila na kanilang pinapangaral ay pawang katotohanan. So ito makita natin ang simula ng pagkakalat ng Ebanghelyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostles. Ito po ang ating pag-aaral po sa hapong ito. Alam ko po na maaari sa oras na ito, sa simula, hindi nating kasing daming sa gabi. Ano po? Kaya lang nakikita ko po sa gabi, dito po sa araw, napakalakas yung signal. For instance, ang video rito, 2.9 Mbps. Napakabilis po niya. So magandang resolution ng video at pati po ang boses, audio. Ito po ay 34.6 kbps. Unlike pag sa gabi, mahina ang signal. Hindi ko maintindihan. Kaya inisip ko na palitan natin. It's just an experiment. Palitan po natin. At minsan po dahil meron po kaming plano na bumili ng isang portable na Wi-Fi. Kasi ngayon, at present kasi, nilalive po namin yung sermon every Sunday for the sake of those brethren na wala sa amin, nasa Singapore o hindi makarating dahil sila po ay senior citizen. Pero yung sermon lang, hindi namin nilalagay yung Lord's Supper. Baka kumain din sila ng tinapay na hindi namin kasama. Alam po, hindi ko naniniwala doon. May mga naniniwala sa virtual worship and I do not believe in virtual worship na isang congregation. Either the congregation will worship as a congregation or not. Pwede ka na sumama bilang individual pero may limitasyon po noon. Yan po ay isang request ng isang kapatid na nakausap ko lang kanina sa telepono na itulot nating pag-aralan muli yung Lord's Supper. Pwede bang mag-Lord's Supper ng isang pamilya na hiwalay sa kongregasyon? Yun ay isang question na ngayon ay nagiging isang pangunahing issue
dahil nga po sa question ng pandemic. Hindi ako naniniwala tinuturo ng Biblia na pwedeng ang isang pamilya separate from the church or assembly can observe the Lord's Supper and the Lord's Day. I do not believe it. Hindi ko naniniwala tinuturo ng Biblia. At maaaring yun ibibigay natin ng panahon. Ito, maaaring bukas, kung lulobin ng Panginoon. Alam po nyo, last 2 Sundays ago na po, dahil ako at saka si Brother Rupert Gaspar ng Mexico, Church of Christ, na may Darisdis. Meron po bagong kongregasyon po doon sa Darisdis, Mexico. Pupunta po kami sa Paniki every Sunday afternoon para tulungan po yung kongregasyon doon. Ngayon, yung isang kapatid mo doon, nababangkitin ng pangalan for privacy sake, yung anak po niya ay naging positive sa rapid test, pero hindi pa na testing doon sa swab test. Maaaring inisip niya na hindi naman delikado yun kasi hindi man sure shot yung rapid test. So, nasa lumaho namin kapatid. Wala naman kami iniisip. So, later on, napagalaman namin, nagpa-swab test siya, and later on, nalaman na siya positive sa COVID-19. So, siyempre, apektado kami because we were exposed. Ayon sa batas, if you are exposed, automatic dapat mag-home quarantine ka. So, yun ang ginawa. At si Brother Rupert, later on, nagpa-swab test din ako last Saturday at hindi naman po positive negative. Lalo po kung naniniwala sa kaisipan na yung mga tao may sa type O ay matatag sa COVID-19. Meron po tanong, ano po? Yali po kay Brother Kapili. Naalala ko yun sa TV evangelist na naghilid daw. Tapos pumunta sa mga busayap. Mabasa ba yun? Sabi niya. Tapos nang inuwi, binuhat na lang. Kung may healing power siya, bakit di siya pinagaling ng sarili niya? At inuwi, binuhat. Oo nga, tama yan. At akala mo, may nauusap pa nga kaming miyembro ng tao yun eh. Nung panahon na yon, na sinasabi ni Brother Kapili na stroke kasi yung tao yun eh. Yung nagkipag-usap sa mga pumunta sa Sulu. Yung miyembro niya, sabi niya, napagaling siya ng 2 taon na malapit na mamatay. Sabi namin ni Brother Rick Darasian ko, bakit niya pinagaling yung preacher niyo? Ba't niya hindi pinagaling? Dapat, kung may kapangyarihan, dati pinagaling niyo. Ito wala silang kapangyarihan. Yun ang totoo. So, tama po ang obserbasyon itong kapatid. Tama po yun. Yung po, namatay na po yan. Unfortunately, namatay na yan, pati yung asawa niya. Pero they still claim that they have a healing ministry, which is not true. Hindi totoo yan. Pwede lang patunayan sa atin. Malalaman natin, wala silang pangyarihan. Kapag kung may kapangyarihan, bakit sila pumili ng isang taong pilay sa pagkabata, talakarin nila. Immediately, dapat lumakad yun. That's miracle. So, salamat po sa comment at salamat po sa mga nakasama natin sa pag-aaral na ito. Malamang sa dati na araw. Pero kung hindi kayo makasabay sa oras na ito, pwede naman yung panoorin po ito sa ibang oras napagkat available sa aking FB account, Lord Salunga. At saka ito yung nilalagay ni Brother Richard Dionisio sa YouTube. Lord Salunga rin, makikita po nyo. Anumang oras ay pwede yung tingnan. I-review ko po kung may mga katanungan. At kung may katanungan, isasagutin ko doon sa next episode ng ating pag-aaral. So, maraming salamat po sa inyo mga kapatid sa inyong sama-sama tayong nag-aaral po sa hapong ito. So, ito po ang tayo po yung manalangin. Manal kayo po ay nanalangin sa inyo sa oras na ito na patabayan nyo kami sa pamamagitan ng salita. At yung kaming bigyan yung mga biyaya sa araw-araw sa mga pangailangan. Nawit tulad mga mo na kami yung kami po ay ingatan nyo sa pandemya ito na magbigay po na magkaroon po sa sitwasyon na mahinto na po ang pandemya ito, Diyos. Ngunit kami naniniwala sa iyong karunungan kung kailan matatapos man ito sapagkat maaaring kahit po sa gitna ng
Pandemya ito, may mga buting bagay na lalabas, pagsubok ng ngayong pananampalataya ng bawat isa sa amin. Patabayan niyo kami sa iyong pagkakasala, Diyos. At tulad niyo na inyong bigyan ng kalakasan ng loob ang mga kapatid na sa gitna ng kapigatian, ng sakit, lungkutan, ng pagkawala mahal sa buhay. Idinadalangin namin ang kasalukuyan mga may sakit naman na sana ay sila inyong ilagak sa inyong kapangyarihan at sila inyong pagalingin sa pamamagitan ng natural na paraan. At sana po susunod na palatuntunan ng pag-aaral ng salita, ipatubayan niyo po kami, Diyos. At ang mga bagay tayo may hiling, ito kinapang sa Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. So, bukas naman, sa dito pa rin oras, magsisimula po tayo ng 1 p.m. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.